So yun guys, so magandang hapon po sa inyong lahat mga kasyoy, no? Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasyoy. So for today's video mga kasyoy ay ating pong pag-usapan, no? At pakinggan natin ang sinasabi po ni Atty. Makalintal, kung ano po ang kanyang masasabi, no? Tungkol po dito sa batas na ipinasa po ng Senate at Congress tungkol po sa BSKA mga kasyoy. So bago natin panoorin at pakinggan mga kasyoy, no? Don't forget to like, share, comment down below mga kasyoy para mabasa at makakita po natin ang inyong mga komento tungkol po dito sa video na ating panonoorin mga kasyoy. And don't forget to subscribe. So sabay-sabay po natin panoorin po ito mga kasyoy. Election lawyers, Attorney Romy Makalintal, ukol nga po dito sa issue na panukalang batas na nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. So from December 1 this year sana, mamumove po ito kapag napirmahan na ng Pangulo sa November 2026. Pero hindi lang si Attorney Romy ang nagsasabing, ay teka, dapat i-veto ng Pangulo yan. Hindi po pwede yan. At kung bakit, yun po ang sinasabi ng ilang mga abogado, maging yung mga, may mga nakikita tayo, maging mga dating Supreme Court Justice, sinasabi, hindi dapat pirmahan ng Pangulong Marcos Jr. yan. Mamaya explain po yan sa atin lahat ni Attorney Romy Makalintal. Kasi po, pag ano nang nangyari, ang ibig sabihin, mananatili nga po sa pwesto itong mga barangay at sangguniang kabataan officials natin. At walang, kumbaga, mamumove po yung eleksyon ng isang taon. Oo, mamumove tuloy. Mauurong, ayan, yung election po natin ng isang taon. Yan. So, ang sabi niya, hindi po pwede yan. Against the Constitution yan. Tapos may binabanggit din si Attorney Romy Maki na meron na daw Supreme Court decision noon kapareho nito. So, mamaya po, tanungin natin siya. Ito na, nasa linya na, diretso natin agad. Attorney Romy Makalintal, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo at sa inyo po, tagapanood, tagapakinig. Magandang umaga and thank you for being on the show, Attorney Romy. Simpleng paliwanag po, para mas maintindihan itong mga kapatid natin. Ano po ba ang pangunahing constitutional issue mapirmahan ng Pangulo ito pong pag-urong ng ating eleksyon from December 1 papunta sa November 2026? Well, yung nilalabag na provision ng ating saligang batas yung walang karapatan ng Kongreso na mag-extend ng term of office ng mga barangay officials sapagkat yung mga barangay officials na yan, dapat yan ay inihahalal ng taong bayan at hindi parang ina-appoint na lamang on over capacities ng ating mga legislators. Yung proposed bill nila ay pinamagatan nilang fixing the term of office, pero nakatago doon yung provision na magkakaroon ng postponement ng halalan na sa December 1, 2025. Yan ang aking tinututulan sapagkat maliwanag doon sa kaso ng Makalintal versus Comelec noong 2023 na nagkaroon din ng similar law postponing the barangay elections, pero that was declared unconstitutional by the Supreme Court kasi sabi ng Korte Suprema, bago ka magkaroon ng postponement, dapat merong sufficient government interest or PERMA, meron silang public emergency. Dito wala naman silang public emergency. Ang sabi ng principal author si Ms. Amy Marcos, kaya lang daw naman postponement dahil incidental lamang, nagkataon lang. Ako naniniwala ako ng ating karapatan ay hindi nagkataon lamang. It's not incidental. It is provided for in the Constitution na tayo may karapatang bumoto, maghalal ng mga taong ihahalal natin. At yung postponement na yan, it is a subtle way of extending the term of office of the incumbent barangay officials without the mandate of the people. So, ito po, yung binabanggit nyo kanina, Attorney Romy, banggitin ko lang po ulit. Sabi nyo, yung act setting the terms of office, ito po, bill na ito, may pinag-ugatan po nun, may nakalagay term and tenure. Para mas maintindihan lang po ng mga kapatid natin, ano po ba yung pagkakaiba ng term at ng tenure dito sa bill na ito na ipinasa po ng Kongreso? Yung term kasi, yun ang panahon na tinatakda ng panunungkulan nila. Halimbawa, sabihin na 4-year term of office, ang ibig sabihin, 4 na taong panunungkulan. Yung tenure of office, yun ang panahon naman na sila ay nanunungkulan
panunungkulan, yung haba ng kanilang panunungkulan. Halimbawa, sinabi na sila ay 4-year term lamang, pero kung mag-i-extend sila, hahaba yung panahon ng kanilang panunungkulan. Magiging 5 years halos ang kanilang magiging pag-upo diyan sa nasabing posisyon. Kaya yung term at saka tenure ay nagkakaiba. Yung mid-term of office, pwede silang mag-fix na term, pero yung tenure, yung panahon ng kanilang pag-upo ay hindi pwedeng mag-extend ng ating Kongreso. Hanggang saan lang po ba ang power ng Kongreso? Under the Constitution, pwede pa talaga silang magtakda ng bagong termino para po sa mga barangay officials natin? Well, pwede silang magtakda. Tatakda nila na kayo ay instead na 3 years lang, gagawing magiging 4-year term na kayo. Pwede yun kasi nasa saligang batas yun. Pero sa sandaling itakda nila yan, hindi nila pwede i-extend ang term na yan sapagkat violation na yan ng kanilang power. Sapagkat ang power lang nila ay magtakda, hindi magpalawig ng panahon ng kanilang panunungkulan. Kapag sila ay inihalal na, halimbawa katulad na nasa 3-year term sila, inihalal sila ng taong bayan under a 3-year term office. Wala ang taong inihalal sila ay hindi naman sinasabi doon sa paghalal sa kanila pwede kayo ma-extend. Kasi katulad ngayon, kapag na-postpone yung December 1, 2025 election at naging November, ay halos 1 taon na manunungkulan sila na hindi naman sila inihalal, kundi hold over lamang sila. Attorney Romy, anong implications nito kung sakali po na magtuloy po sa posisyon itong mga barangay at SK officials natin? Kaya kung magtuloy sila, parang nilabag nila ang ating karapatan na mamili ng ating barangay officials from December hanggang November 2026. Yun ang magiging epekto niyan, na yung ating karapatan na dapat sana ay tayo ang mamimili ng magiging leaders natin ay inalis sa atin ng Kongreso. Kumbaga, sinasabi ni Attorney, hindi naman ninyo kini-question ang poder ng Kongreso na magtakda ng term limits sa mga barangay at SK officials. Ano po? Walang question doon. Yes. Ngayon, para bagang repeat lang ito nung inyong kini-question na Republic Act number 11935, no? Opo, sige. Yes, tama ka doon. Opo, so Attorney kasi, tama ka. ang katwiran po dito ng mga proponents nito, yun nga ang aming ginawa dito. Amin lamang itinakda yung haba ng panahon ng panunungkulan ng mga barangay at SK officials. Sige, so yun po ang kanilang, di ba, yun ang kanilang katwiran dito eh. Oo, yes, yun ang kanilang katwiran. Pero iba ang provision. Opo, go ahead. Ako ay naniniwala, sige talaga tinatakda nila na gagawin nilang 4-year term, pero kailangan kami ang maghahanap sa kanila sa 4-year term na yan. Hindi po pwedeng yung mag-fix kayo pagkatapos at ipagpapaliban pa ninyo yung election. Ay bakit hindi ituloy natin yung December 1, 2025 at yung mahahalal doon, yun ang magkakaroon ng 4-year term, yung finifix nilang 4-year term. Hindi yung mag-i-election tayo sa November pa para yung 4-year term ay maipatupad. Ano mangyayari dito sa from December 1 hanggang November 2026? So, ang mangyayari dyan, yung mga nakaupo dyan ay hindi na sila elected, kundi parang appointed na lamang sila ng mga mambabatas. At yan ay labag sa saligang batas sapagkat ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. Okay. So, ibig sabihin po, Attorney, dapat dito ang ginawa ng mga mambabatas, tuloy yung halalan ngayong December at yung batas nagsasabi na ang mga mahahalal ngayong December na ito, effective after ng proklamasyon, ang kanilang term of office ay 4 years na. Tama yun. Yung maliwanag ng maliwanag. Yan ang dapat. Yan ang sinasabi ng ating saligang batas. At yan naman ang sinasabi ng Korte Suprema na kapag ka magpupuspon ka, dapat may dahilan. Nung isang araw, sabi ni Miss Amy, kaya lang naman kami nagpupuspon kasi incidental lang ang postponement. No, sabi ko, wag mo
po sabihing incidental lamang ang postponement. Kasi kapag nag-postpone, you violate our right, and our right to vote is not mere incidental. It's not a mere incident. Yan ay karapatan, sacred right, not an incidental right. Yan dapat siguro malaman ni Miss Amy Marcos, na bago siya magsalita ng ganyan, ay pakirating na naman niya ang damdamin ng taong bayan tungkol sa bagay na yan. Masakit pakinggan, Ted, na incident lang ang ating karapatang bumoto. I cannot accept that. Opo, if you cannot accept that, does that mean that you are again going to question this sa Supreme Court na panibago pong batas na kanilang ipinasa, o hihintayin nyo muna na ito'y pirmahan ng Presidente para maging isang Republic Act? Oh yes, kailangan mo lang mapirmahan na parinted, kasi wala pa tayong cause of action, kasi wala pa naman yung batas, kaya hindi pa makukwestiyon. Pero inihahanda ko na yung petition laban dyan, At ako rin naman naniniwala na nananawagan ako kay Pangulong Marcos, sana naman pag-aralan niya mabuti at pag-aralan ng kanyang legal staff na handa na natin problema ng bansa. Ito, isang problema na naman ito na kanyang kakaharapin kapag ito ay pinagpatuloy na ipinagpaliban ng barangay election na yan sa December 2025. Marami ng mga barangay officials ang gusto patanggal din ng ating taong bayan at gusto rin naman nilang magbago ng pamamalakad sa kanilang mga barangay, at hindi yan dapat tanggalin na karapatan. Kasi So yun po mga ka-showing, nakikita at narinig po natin ang sinasabi po ni Atty. Makalintal, mga ka-showing, sa tungkol po sa panukalang batas na ipinasa po ng Congress at Senate, mga ka-showing. So kayo na po ang maghusga, mga ka-showing, kayo na po ang magdesisyon yan, comment down below kayo, mga ka-showing, para mabasa at makita po natin ang inyong mga komento tungkol po dito sa sinasabi po ni Atty. Makalintal, mga ka-showing. So don't forget like, share, and comment, mga ka-showing, and also subscribe, mga ka-showing. So maraming salamat po. Thank you for watching.